Breaking news mga kabayan, Pilipinas magkakaroon ng joint military exercises sa bansang Denmark. Pangalawang breaking news, Russia natatakot na sa pwedeng mangyari sa kanilang mga military bases sa Syria. Pangatlong breaking news, Vladimir Putin nasa panic mode na. Nag-iisip ng paraan paano makikipagsundo sa mga Syrian rebels para mapanatili ang kanilang military bases sa Syria. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kinokontrol ng mga opposition fighters ng Syria ang lalawigan ng Latakia, kung saan matatagpuan ang mga pasilidad ng militar ng Russia. At ito ay ang Khmeimim Air Base at ang naval base ng Tartus. Ayon sa isang source, ang mga fighters ay hindi naman pumasok o nagbanta sa mga base ng Russia. Ang mga ulat ay kasunod ng pahayag ng Military Intelligence Agency ng Ukraine na nagsasabing sinimulan ng Russia na bawiin ang mga naval at military asset nito mula sa Syria sa gitna ng pagbagsak ng regime ni Bashar al-Assad. Ang 24 na taong pamumuno ni Assad ay nagwakas kasunod ng isang lightning offensive ng mga opposition forces na nagwakas sa pag-capture sa Damascus, ang capital city ng Syria. Ang Kremlin ay matagal nang naging pangunahing taga-suporta ng rehimeng Assad na nagpapanatili ng malaking presensya ng militar sa Syria sa pamamagitan ng mga pasilidad tulad ng Tartus Naval Base, Khmeimim Air Base, at iba pang mga strategic site sa buong bansa. Ayon sa mga open source intelligence researcher, nagsimulang dumating ang mga Russian military transport airplanes sa Latakia. Sinasabing ito ay upang mapadali ang mga evacuation. Kinokontrol ng mga opposition fighters ang lalawigan ng Latakia sa Mediterranean Sea coast ng Syria noong December 8. Nauna nang iniulat ng Russian media na si Assad at ang kanyang pamilya ay dumating sa Russia noong December 8, kung saan sila ay binigyan ng asylum ng mga otoridad ng Russia. Sa iba pang anggulo ng mga balita, nagsusumikap ang Russia na makipagkasundo sa mga victorious rebels ng Syria upang mapanatili ang mahahalagang military base nito na nasa Syria matapos ng pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad. Sinabi ni Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin, na ang mga linya ng komunikasyon sa Hayat Tahrir al-Sham ay binuksan, ngunit ito ay napaaga upang pag-usapan ang tungkol sa pagpapanatili ng Russia sa mga naval at airbase nito sa Syria. Narito ang kanyang pahayag, lahat ng posible ay ginagawa na ngayon upang makipag-ugnayan sa mga involved sa pag-ensure ng security. At syempre, ginagawa din ng ating militar ang lahat ng kinakailangang pag-iingat. Kinumpirma rin ni Peskov na personal na pinahintulutan ni Vladimir Putin si Assad na tumakas at magtungo sa Russia. Ang murderous Syrian dictator ay tumakas sa Damascus noong linggo matapos ang pagbagsak ng kanyang hukbo na nagbigay naman ng dahilan para sa Hayat Tahrir al-Sham na makapture ang Syria sa loob lamang ng 12 araw. Ang mga news agency at propagandista na nauugnay sa Kremlin ay sinubukang ipaliwanag ang nakakahiyang pagbagsak ng isang pangunahing kaalyado ng Russia sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang lahat umano ay ikinagulat ang kaganapang ito. Inilarawan din nila si Abu Mohammed al-Jolani, ang pinuno ng Hayat Tahrir al-Sham, bilang isang CIA agent at sinisi ang Iran sa hindi pag-back up sa mga Russian airstrikes. Si Boris Rosin, isang analyst sa Center for Military Political Journalism, ay nagsabi sa pahayagan ng Moskovskaya Komsomolets na ang Russia sa Syria ay tila sinaksak patalikod dahil ang Iran ay hindi nagpasa ng impormasyon tungkol sa pag-atake ng Hayat Tahrir al-Sham at hindi nakatuon ang mga sundalo nito upang suportahan ang mga puwersa ni Assad. Samantala, ayon sa mga analyst, bagamat siya ay napahiya, determinado pa rin daw si Putin na hawakan ang kanyang mga mahahalagang base. Tungkol naman sa mga balita sa ating bansa,
open ngayon ang Denmark sa pagdaraos ng joint military exercises sa Pilipinas. Itinaas ang Foreign Minister ng Denmark na si Lars Løkke Rasmussen ang posibilidad noong Lunes sa kanyang pagbisita sa Philippine Coast Guard National Headquarters sa Maynila. Binigyang diin ni Rasmussen ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagtiyak ng kalayaan sa pag-navigate sa mga international waters. Ayon sa kanyang pahayag, dapat ay laging nakabukas ang ating mga mata kung saan ine-emphasize niya ang kahalagahan ng malayang pag-navigate para sa kanila at para sa lahat. Sa kanyang pagbisita sa PCG, binigyang diin ni Rasmussen ang mga hamon sa maritime ng Pilipinas. Kabilang ang mga paulit-ulit na encounter sa China Coast Guard sa pinagtatalo ng karagatan at isang pangkalahatang ideya ng kanilang mga capabilities at mga challenges. Ang PCG ay lalong nangunguna sa pagsugpo sa mga agresibong aksyon ng mas malalaki at mas better equipped na foreign fleets sa West Philippine Sea. Gayunpaman, napuno ito ng mga operational constraints, kagaya ng mga limited assets at mga limited personnel. Ayon kay Rasmussen, narito umano siya upang masaksihan mismo ang mga hamon na kinakaharap ng Pilipinas sa pagtataguyod sa sarili nitong teritoryo at maging sa mga insidente na idinudulot ng China Coast Guard. Ginagalugad din ng Denmark kung ano ang magagawa nito upang suportahan ang Pilipinas sa mga pagsisikap na ito. Naganap ang kanyang pagbisita habang naghahanda ang Denmark na manungkulan sa United Nations Security Council sa darating na 2025. Ang posisyon na ito ay nagpapatibay sa plataporma ng Denmark na isulong ang pagsunod sa International Maritime Law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Ayon sa mga sources sa Department of Defense, ang digmaan laban sa China ay inevitable at malamang mangyari within 18 to 24 months mula July 2023. Kahit magiging magastos ang digmaan, may isang hindi maikakaila na katotohanan takot ang China sa US Navy. Pero hindi ibig sabihin nito na tiyak ang panalo ng Amerika. Sa anumang labanan sa pagitan ng US at China, mga Navy ng parehong panig ang magsasagawa ng karamihan ng laban at magtatakda ng kapalaran ng Pacific at higit pa. Kung mananalo ang China, ang authoritarian model nito ay kakalat sa buong mundo gamit ang near monopoly nito sa semiconductors para kontrolin ang mga bansa. Akala mo safe ka sa Europe? Hanggang hindi natutunan ni Macron paano patakbuhin ang sensitive electronics gamit ang croissants, isipin natin ulit. Dahil pati ang kapalaran ng mga European cousins natin ay nakatali sa struggle ng Amerika laban sa China sa Pacific. Ang winning conditions ng Amerika para sa anumang digmaan laban sa China ay resolute. Wala nang iba kundi ang total destruction ng Chinese Navy at Chinese Air Forces. Habang hindi naghahanap ng confrontation ng Amerika, may mga stated goals ito kung sakaling mangyari. Hindi papayag ang US na magkaroon ng pagkakataong umangat ulit ang China at hamunin ito muli makalipas ang 2 dekada, gaya ng early 20th century Germany. Kaya't sisikapin ng US na ganap na sirain ang kakayahan ng China na mag-project ng power lampas sa sariling baybayin. Kasama sa kampo ng US ay Japan at Australia, ganun din ang Amerika, pati na rin treaty-bound para tumulong sa depensa ang Pilipinas at South Korea. Ito ang nag-iiwan sa China bilang outlier sa sariling kapitbahayan dahil bawat significant power sa paligid nito ay pinili na kampihan ng US. At kahit mahalaga ang paghahambing ng mga Navy ng parehong panig, mas mahalaga na ang US ay hindi lalaban mag-isa. Kung pipiliin ng China ang makipagdigma para itong papasok sa isang cage match na walang kakampi, siguro North Korea kung suicidal ito sa araw na iyon. Kaya ano ang sinasabi ng mga datos? One-on-one ang American at Chinese navies ang dalawang pinakamalakas na puwersang pandagat sa mundo. Nagawa ng China ang isang economic at industrial miracle.
Pinalaki ang Navy nito sa loob ng 20 taon mula sa isang brown water force na walang kakayahang hamunin ang isang US Carrier Strike Group malapit sa sariling baybayin patungo sa isang blue water navy na capable na ng global operations. Sa bilang, ang China ay may 730 ships laban sa 484 ng Amerika. Bagamat hindi lahat ito ay fighting ships dahil pareho silang may halos pantay na bilang ng support vessels at combat vessels. Gayunpaman, pagdating sa fighting ships, mas marami ang China. May 78 submarines ang mga Chinese laban sa 68 ng Amerika, 50 destroyers laban sa 92 ng Amerika, 43 frigates against none para sa US, 72 corvettes laban sa 22 ng Amerika, at 150 coastal patrol craft laban sa 10 ng US. Sa tanging mga kategorya na nalalamangan ng US ang China ay sa aircraft carriers na may 11 laban sa 2 at amphibious assault ships na minsang tinatawag na light carriers na may 9 laban sa 3. Mas maraming combat holes ang Chinese Navy kaysa sa US na nag-udyok sa Secretary of the Navy na sabihin kailangan ng US na palakihin ang fleet nito kasama ang masamang balita na hindi kayang makasabay ng Amerika sa Chinese shipbuilding. Ngunit hindi yan ang buong kwento dahil pagdating sa tonnage, halos doble ang tonnage ng US Navy kumpara sa Chinese Navy. At mahalaga yan dahil ang malaking bahagi ng tonnage na yan ay mula sa 11 American supercarriers. Bawat isa ay may sariling maliit na air force na kayang hamunin ang air forces ng maraming mga bansa. Ang katotohanan ay mas malalaki ang barko ng US kaysa sa China. Ibig sabihin, mas kaya nilang tumanggap ng pinsala, may mas maraming kakayahan at mas maraming weapon na maaaring dalhin. 5 taon na ang nakalipas, halos triple ang bilang ng battle force missiles ng US kaysa sa China. Kabuo ang bilang ng bawat uri ng missile na maaaring dalhin ng isang warship. Sa 2030, malaki ang mababawas ng gap na yan ng China. Pero tinatayang may 50% lead pa rin ng US. Gayunpaman, hindi nagpapahinga ang China at habang gusto ng Pentagon ang 350 manned combat ships sa 2045, inaasahang may 400 na ang China sa 2030. Ang rate ng produksyon sa China ay kamangha-mangha na nagpapalabas ng halos 20 warships kada taon habang nahihirapan ng US na maglabas ng 6. Hindi nakakatulong na may 13 shipyards ang China at karamihan sa mga ito ay may mas malaking kapasidad kaysa sa 8 shipyards ng Amerika. Ang isa sa kanila ay may kapasidad na higit pa sa lahat ng shipyards ng Amerika na pinagsama. Pero hindi ito ang kabuuan. Noong Cold War, mas malaki ang Navy ng Soviets kaysa sa Amerika. Pero walang magsasabing pantay ang kalidad ng Soviet ships at submarines sa kanilang American counterparts. Ang Amerika ay naniniwala sa quality over quantity at napatunayan na ito ay hindi lang isang war-winning strategy, kundi isang nagbibigay ng sobrang lopsided victories. Habang ang pinakabagong batch ng Chinese destroyers ay may mas magagandang radars kaysa sa mga lumang US hulls, ang overall advantage ay nasa panig pa rin ng Amerika. Mas marami at mas magagandang missiles din ang dala ng US kaysa sa China at sa bawat platform-to-platform basis, ang advantage ay palaging pabor sa Amerika. Hindi rin nagpapahinga ang US at may ambisyosong programa ang Navy para harapin ang disparity ng numbers sa pagitan ng dalawang panig gamit ang teknolohiya. Kasalukuyang sinusubukan ng Navy ang iba't ibang unmanned vessels na balang araw ay sasama sa US task forces. Ngayon pa lang, gumagamit na ang Navy ng unmanned drones para sa aerial refueling ng combat aircrafts nito na nagpapalaya ng platforms na talagang nakareserba para sa role na iyon, na nagpapataas sa overall power ng bawat carrier's air wing. Pero balang araw, ang drones ay magiging all-around, mula sa pagpapatrolya para sa mga enemy submarines hanggang sa pagsasagawa ng mining o demining duties, pakikipaglaban sa suicide attacks laban sa high-value targets, at posibleng mag-serve bilang floating arsenal ships, mga drone platforms na may hanggang 500 vertical launch cells na susunod lang sa US fleets hanggang kailanganin silang makipaglaban sa mga target.
Malaking pusta ang Amerika sa unmanned tech para ma-level ang playing field sa pagitan ng dalawang panig dahil habang maganda ang mas malalaki at mas capable na ships. Ibig sabihin din nito na ang pagkawala ng bawat individual na barko ay mas malaking proportional loss ng combat power. Paano kung mag-breakout ang war ngayon? Ang regular at naval air forces ng parehong panig ay maglalaro ng malaking papel sa anumang conflict sa South Pacific. At habang malaki ang progreso ng China, ang US Air Forces ay nagiiwan pa rin ng malaking agwat. Noong 1996, karamihan sa Chinese Air Force ay binubuo ng hopelessly obsolete second-generation aircraft na binili direkta mula sa Soviet Union o kinopya sa ilalim ng lisensya o simpleng reverse-engineered at ninakaw ng mga Chinese engineers. Ngayon, higit sa kalahati ng Chinese Air Forces ay binubuo ng 4th generation platforms na may lumalaking fleet ng 5th generation J-20s na tinatayang may 200 ang China. Para maging patas, ang J-20 ay itinuturing na higit sa 4.5 kaysa tunay na 5th generation design. Dahil may mga features tulad ng canards na hindi masyadong stealthy. Gaya ng mga Ruso, nahihirapan din ang mga Chinese na makabisado ang production techniques na kinakailangan para sa napakahigpit na tolerances na kailangan para sa 5th generation airframes na pinapatunayan ng mga visible seams sa body panels ng aircraft na nagpapataas ng visibility nito laban sa radar. Ang materials technology ay naiiwan din sa likod ng US at ng West sa kabuuan, pati na rin ang development ng advanced avionics at iba pang sensors. Huling problema ng J-20 ay underpowered engines dahil nahihirapan ng China na mag-develop ng native engines na maaaring tumapat sa performance ng American engines. At hindi lang ito tungkol sa sheer power, kundi pati efficiency at reliability. Isang American F-16 pilot ang nagsabi na nagulat ang mga Chinese pilots nang malaman nila na lumipad siya sa buong mundo gamit ang kanyang F-16. Ang mga Chinese engines ay notoriously unreliable at tinatayang makakakuha lang ang China ng ilang oras ng combat time mula sa bawat engine bago kailanganing magserbisyo ng seryosong maintenance. Sa ngayon, ang reliability ng Chinese jet engines ay tungkol sa 1/4 ng American o European jet engines ay isang malaking problema. Ang underpowered engines ay nagdulot din ng problema sa development ng tunay na carrier fighter kung saan ang J-15 Flying Shark ng China ay hindi kayang magdala ng mga load na kaya ng isang American F-18 na naglilimita sa combat range o armament. Ang problema ng China sa mga engine ay nagmula sa kasaysayan nito ng pag-imitate sa halip na mag-innovate. Ang pinaka-advanced na engine ng China, ang WS-15, ay nagsimula ang development noong late 1990s at unang lumipad noong 2020 kasama ang J-20. Gayunpaman, ang engine ay nagpakita ng significant reliability problems habang kinakaharap ng China ang power requirements ng modern fighters. At ito'y isang problemang sinusubukang lutasin ng China sa pamamagitan ng pagbuo ng mga relasyon sa mga foreign manufacturers at universities habang sinusubukang i-improve ang human capital nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga estudyante at trainees abroad. Napansin ng United States ang taktikang ito at nagtrabaho upang limitahan ang access ng mga Chinese students sa aerospace industry at educational programs nito. Ang manufacturing ay isa pang malaking problema para sa China dahil ang pinaka-advanced na machine tools sa mundo ay lahat gawa ng ibang bansa. Kayang kumuha ng China ng components para sa mga engines nito sa sarili nitong pamamaraan pero umaasa ito sa Western, Japanese o Korean machines para sa manufacturing. Ang mga Chinese aerospace firms ay napipilitang mag-import ng machine tools mula sa German, Japanese, Italian, at South Korean firms at ito ay nagdudulot ng critical risk sa China. Nang hindi kayang tapatan ng Russia ang 5 at 7 axis machine tooling capabilities ng West noong early 1990s at early 2000s, bumagsak ang demand para sa mga defense products nito. Ang mga high precision machine tools ay critical para sa development ng advanced aircraft structures, compressor blades at inertial navigation systems.
Nahihirapan din ang China sa pag-figure out kung paano i-optimize ang manufacturing process nito. At ilang taon nang sinusubukang magnakaw ng mga sikreto mula sa West. Noong 2018, si Zhao Qingjiang, isang Chinese-American, ay nahatulan ng Department of Justice dahil sa pagnanakaw ng trade secrets tungkol sa turbine sealing. Si Xuyang Zheng, isang Chinese intelligence officer, ay natuklasang nagtatarget ng mga eksperto mula sa Western aerospace companies at tinutukso sila para magbigay ng sensitive manufacturing data at sinusubukang ipagawa sa kanila na makipag-usap sa kanilang Chinese counterparts upang mapahusay ang efficiency ng China. Kahit na marami ang ninakaw na intellectual property, ang China ay parang standout sa ganitong gawain. Pero ang expertise, yun ang hindi nila kayang nakawin. Kulang ang kanilang workforce sa dekada ng training at experience para ma-implement ng maayos ang mga nakaw na kaalaman. Hindi rin ito magbabago agad dahil historically, mahirap para sa China ang makakuha ng talented immigrants. Pagdating naman sa airframes, malaki ang advantage ng US laban sa China. Ang US ay may modern fleet na patuloy na ini-upgrade o kaya'y pinapalitan ng mga bagong aircraft tulad ng F-35. Hindi na sekreto na mahal ng US ang kanilang air forces. At halos doble ng bilang ng mga fighter jets ng China ang meron sila. Meron din silang 7 beses na mas marami pang special mission aircraft na critical para sa modernong tagumpay kaysa sa China. Ang F-22 Raptor, halimbawa, ay kayang pabagsakin ang J-20. Literally, kung maglabanan man sila, ang Raptor ay may problema sa modernity dahil lumana ang architecture nito, kaya mahal itong i-upgrade. Pero kahit ganun, mas lethal pa rin ito kaysa sa kahit anong nasa Chinese fleet. Pati ang pinakabago at pinaka-advanced na balloon technology ng China ay walang laban sa pinakadelikadong eroplano sa kalangitan. Pero ang mas dapat katakutan ng China ay ang kapatid nitong F-35. Ang F-35 ay hindi kasing stealthy ng Raptor, pero binabawi nito sa lahat ng iba pang aspeto. Dinisenyo ito mula sa simula para maging tunay na sandata ng ika-21st century. Mayroon itong mataas na levels ng automation na walang kapantay sa ibang platform, kaya nakakapag-focus ang piloto sa tunay na misyon, ang pumatay ng kalaban o umiwas na mapatay.